Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yana. Isa sa mga masugid niyong tagapakinig at parating nakaabang sa mga bago niyong upload. Gaya ng iba ay nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ng aking lola na nabiyayaan ng isang kakaibang regalo mula sa kalikasan. Regalong pangontras sa mga nilalang at nagbibigay ng biyaya sa kanilang pamumuhay. Ito ay ang tinatawag ng karamihan na mutya. At kung anong mutya yon, malalaman nyo. Bata pa lamang si Lola Tarcela ay salat na sila sa buhay. Hanggang ika-4 na baitang lamang sa elementarya ang natapos niya. Gawa ng kapos na kapos sila sa pera. At ng mga panahong yon ay sa paanan ng bundok pa sila naninirahan na malayo sa paaralan. Na kung susumahin ni Lola, aabot ng 3 oras ang lakaran mula sa pinatitirahan nila ang paaralang pinapasukan niya. At dahil sa babae siya at paniniwala ng mga tao noong kapanahunan niya na hanggang sa duyan lang iikot ang buhay ng mga kababaihan, pinatapos lamang siya ng kanyang ama sa ika-4 na baitang. Sakto lang para matuto siyang magsulat, magbilang at magbasa. Naisin mang ipagpatuloy ng lola ko ang pag-aaral niya pero wala naman siyang kakayahan dahil batid niyang salat din talaga sila sa buhay. Mabuti na nga lang at kahit papano ay nakatungtong siya sa paaralan. Hindi gaya ng mga kababata niyang hindi man lamang nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng kaalaman o edukasyon. Pero ng mga panahong yon, ay tila ba hindi pa din ganon kahalaga ang magkaroon ng edukasyon sa kanila. Basta marunong kang magbasa at magsulat, mabubuhay ka na kahit saan ka man dalhin ang kapalaran. Basta masipag at matyaga ka lang din ay tiyak magkakanilaga ka. Samahan na rin ang diskarte at paniniwala sa may kapal. Aangat ka talaga sa buhay. Pero kahit ganun pa man ay walang ibang nais ang lola ko noong kabataan niya, kundi ang makapagtapos ng pag-aaral. Kung may pagkakataon nga ay hindi niya na ito papakawalan pa. Isang araw nga noon ay inutusan ng kanyang amang si Renato, si Lola Tarcela, na manguha ng kalamansi sa likuran ng bahay nila, kung saan nakatanim ang mga gulay nila noon. Nang sa ganoon ay may maipigasan na huling isda ng kanilang ama sa ilog. Kagad namang sumunod itong lola ko sa utos ng kanyang ama. Pumunta sila sa may puno ng kalamansi at kumuha ng 5 piraso. Bumubuhos pa ang malakas na ulan ng mga panahon na yon. Kung kaya't nagdahan-dahan siya dahil maputik ang likuran ng bahay nila. Nang makarating na siya sa likuran ng bahay, ay hindi niya na gaano maaninag ang paligid dahil malakas ang buhos ng ulan nun. Pinaningkit pa niya ang mga mata para sipatin kung nasaan banda ang puno ng kalamansi nila. Nang makita niya ito, walang ano-anong sinuong niya ang malakas na buhos ng ulan dahil narinig na niya ang boses ng kanyang amang pinapamadali siya. Pagkalapit niya, mabilis siyang namitas at nagmamadaling babalik na sana sa bahay pero bago pa man siya makalayo, namali umano siya ng apak at sa kasamaang palad. Nadulas siya, bumagsak sa maputik na daan. Nasubsob ang mukha niya at nagkaputik-putik ito. Nagmukha tuloy siyang basang sisiw ng mga oras na yon. At kahit na walang tao sa paligid ay bigla siyang nahiya. Nagmadali naman siyang bumangon at tatakbo na sana. Nang may narinig siyang hagikhikan na para bang may maliliit na boses ang nagtatawanan, doon mismo sa parte kung saan nakatanim ang kalamansi. Titignan niya pa sana yon nang muli niyang marinig ang boses ng kanyang ama. Kaya't nagmadali na siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay.
Pagkabalik niya sa bahay nila, inutusan siya ng kanyang ama na pigain ng mga kalamansi at ilagay sa isda ang mga katas nito. Hindi pa man nakakapagpalit ng damit ang lola ko at basang-basa pa siya sa ulan, ay agaran niyang sinunod ang utos ng kanyang ama. Nagugas lamang siya ng kamay at muka, saka nagtungo na sa lamesa para umpisa ng paghihiwa ng kalamansi nun. May ugali kasi ang kanyang ama na kapag nag-utos ito ay dapat sundin kaagad dahil kung hindi, magagalit ito't mabilis suminit ng ulo. Kaya naman sunod kaagad si Lola Tarcela. Paminsan-minsan lang din naman kung mag-utos ang itay niya kaya wala siyang dahilan para magbagal pa. Matapos mapiga ni Lola Tarcela ang mga kalamansi, may napansin siyang kakaiba sa mga buto nito. Meron siyang nakita na nag-iisa at kakaibang buto sa lahat. Saglit niya pa yung tinitigan at makailang beses pang kinalabit ng daliri bago niya kinuha ng tuluyan. Hugis buto ng kalamansi yun pero napakatigas na akala mo'y bato. Napakaputi na halos kumikintab na. Hindi gaya ng ibang buto na may pagkaberde nun. Dahil sa wala namang idea noon ng lola ko kung ano yon at natuwa lamang siya dahil sa kakaibang itsura nito, kaagad niya na lamang itong ibinulsa. Ano bang ginagawa mo dyan sa uulamin natin? Huwag mo na ngang paglaruan yan. Bilisan mo na't nagugutom na ako. Wala po itay. Ito na po. Mabilis na niyang ipinagpatuloy ang ginagawang paghalo sa katas ng kalamansi sa isda. Pagkatapos sa ibinigay na sa kanyang ama para ito naman ang mag-asikaso sa ibang sahog at magpatuloy sa paggawa ng kilawin. Matapos yun, nag-asikaso na rin siya sa sarili niya dahil basa pa siya at halos matuyo ng damit niya. Pinaligo at pinagbihis na siya ng kanyang ina nun. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit parang sinubsob ka sa putikan? Tanong ng kanyang nakakatandang kapatid nun. Nadulas ako sa likuran ng bahay. O sige na, maglinis ka na dun at nakakatawa yung itsura mo. Makalipas ang ilang araw, dala-dala ni Lola Tarcela ang buto ng kalamansing nakuha niya. Hindi niya alam kung bakit parang dikit na dikit siya dito. Para bang tuwang-tuwa siya na naroroon lagi ito sa tabi niya. Ginawa pa niya itong kwintas dahil nagandahan talaga siya at tila ba may kakaiba talagang koneksyon sa kanya yon. Hindi niya yun matapon-tapon at kapag nakakalimutan niya naman ay parati niya itong nakikitang sumusulpot saan man siya magpunta na parang nakasunod umano sa kanya. Hindi naman siya nagtaka ng mga panahong yon at iniisip lamang na baka naiwan niya ito kung saan niya nakikita. Pakiramdam niya kasi ay nag-uulyanin na rin siya kahit bata pa. Kaya naman tuluyan niya na itong ginawang kwintas para hindi na niya makaligtaan at parating na nasa leeg niya. Nakatago lamang yun sa loob ng kanyang damit. Sa kadahilan ng natatakot siyang baka pagalitan siya ng kanyang ina at pagsabihan ng kung ano-ano na ang ginagawa niyang borloloy sa katawan. Ayaw kasi ng kanyang ina na may kung ano-ano silang palamuti sa katawan nun. Gawa ng simpleng babae lamang ito at ni hikaw ay wala kang makikita. Tanging singsing lang ang suot nito na bigay ng kanyang ama at ginamit sa kasal. Kaya naman minaigi ni Lola Tarcela na itago na lamang sa damit ang kwintas kahit na parati niya yung suot. Kahit na saan siya magpunta at maging sa pagligo niya ay hindi niya hinuhubad yon. Kataka-taka din namang hindi napipigtas ang tali noon na gawa lamang sa abaka. May dagdag ko nga pala ng mga panahong yon. Nasa edad 16 anyos pa lamang si Lola. Bunso siya sa kanilang tatlong magkakapatid. Lalaki naman ang sumunod sa kanya na si Ronan. At yon ang kasakasama ng kanyang ama saan man ito magpunta. Habang ang panganay nilang kapatid na babaeng si Miranda ay nagdadalang tao noon. Na ng mga sandaling yon ay nakatira pa sa kanila. Sa kadahilan ng pinapagawa pa lang ang bahay na titirhan nito at ng kanyang asawa.
Hindi pa yun tapos at wala pang bubong at dingding kung kaya nasa bahay pa nila nakatira ang nakakatanda niyang kapatid. Habang ang asawa naman ito ay nasa ibang lugar at nagtatrabaho. Kung kaya't sila muna ang naging kaagapay ng kapatid niya. Maging sa pagpapagawa nito sa bahay. Minsanan lamang kasi kung umuwi sa kanilang asawa nito at wala naman silang reklamo. Dahil batid nilang naghahanap buhay ito at nag-iipon ng pera para sa panganganak ng kanyang nakakatandang kapatid. May kalapitan lang din naman ang pinapagawa nitong bahay. Kung kaya't minsan ay nagtutungo sila roon para bantayan ng mga manggagawang kakilala lamang din ng kanilang ama at kalugar nila. Isang araw, sinabihan siya ng kanyang nakakatandang kapatid na samahan ito at pupunta sila sa pinapagawang bahay nun. Nang sa ganoon ay may katulong ito sa pagbubuhat ng pagkain ginawa niya para sa mga manggagawa. Ang dami naman itong dadalhin natin. Bakit ang dami naman ito, Ate Miranda? Ilan lang naman yung mga manggagawa mo dun? Takang tanong ng lola ko bago binitbit ang isang malaking bayong na naglalaman ng mga kakanin. Huwag ka nang maraming tanong. Siyempre bibigyan ko din sila ng maiuwi nila sa bahay nila. Para naman may pasalubong din sila sa pamilya nila. Uy, ang bait mo ngayon, ate ah. Anong nakain mo? Sinabihan ka ba ng anak mo na maging mabait na? Magtigil ka nga. Tara na. Saway nito at nagpatiunan ng lakad. Mabilis namang sumunod ang lola ko. Habang naglalakad sila ay panay lamang ang kwentuhan nilang magkapatid noon. Naikwento niya rin ditong nais niya makapag-aral ulit at sana ay sa susunod na pasukan, makapasok na siya. Kung mapera lang ako ako na mismo yung magpapaaral sa'yo. Bakit ba naman kasi kalayo ng paaralan dito sa lugar natin Talaga ate, papaaralin mo ako? Ay sige, papayamanin kita para kapag mapera ka na. Paaralin mo na ako ha. Abi, bakit hindi? Kahit ngayon na ba kung papayamanin mo kay ora mismo ako na yung magpapaaral sa'yo. Anya pa ng kapatid niya at nagtawanan na lamang sila dahil batid nilang nangangarap lamang sila ng gising nun. Habang nagkikwentuhan, may nasipat si Lola Tarcela na matandang babaeng makakasalubong nila. Dahil sa malaki naman ang daan ay patuloy lamang sa pagkikwentuhan ng magkapatid at hindi alintana ang matandang makakasalubong. Walang ano-ano, bigla na lamang silang natigilan dahil nasagi ng kanyang nakakatandang kapatid ang matanda. Mabilis namang humingi ng paumanhin ng kanyang ate at napatingin sa matandang yon. Agad na tumambad sa kanila ang galit nitong muka at napahawak pa sa braso na parabang nasaktan talaga. Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo napansin. Hindi ka ba tumitingin sa daan? O sadyang bulag ka lang? Napansin naman ni Lola Tarcela ang pagkabalisa ng kapatid at makailang beses pang humingi ng dispensa. Pero nagmatigas pa rin ang matanda at mas lalo pa itong nagalit at kung ano-ano ang pinagsasasabi sa kapatid niya. Laking pagtataka ng lola ko ng mga sandaling na yon. Dahil sa pwesto niya dapat dadaan ang matandang babae, base sa unang pagkakakita niya roon, ay nakatapat yun sa gawin niya at hindi sa kanyang kapatid. Isa pa, paano ito mababangga napakalawak naman ang daan. Puwera na lamang kung sinadya talaga ng matandang umiba ng daan para banggain ang kapatid niya. Humihingi na nga po ng dispensa ang ate ko. Isa pa, kung hindi po kayo nakita ng kapatid ko, edi sana kayo na mismo ang umiwas. Gaya nga ng sabi mo, pagkalaki-laki ng daan, di po ba? Inis pero magalang naman singit ng lola ko. Dahil sa sinabi niyang yon ay saglit na natahimik ang matanda na parabang nakapag-isip bigla. Ilang sandali pa, mas lalo pa itong nagalit at dinuro-duro ang buntis nun. Nagpapakampi ka pa sa walang modong batang yan. Ganito na ba talaga mga kabataan ngayon? Mga walang respeto sa matanda.
Parang hindi tinuruan ng maayos na pag-uugali. Kayo nang nakapirwisyo, kayo pa ang nagmamatigas. Kitang-kita ni Lola ang gigil nito sa muka dahil nagkakaskasan pa ang mga ngipin nitong nangingitim habang nagsasalita at nanginginig ang daliring pinagtuturo sila. Magsasalita pa sana ang lola ko nang pigilan na siya ng kapatid niya at sinabihang hayaan ang matandang ito. Muling humingi ng tawad ang kanyang ate. Kahit na nagyayaw-yaw pa ang babae ay iniwan na nila ito't mabilis na hinila si lola ng kanyang kapatid. Wala naman ang nagawa ang lola ko't nagpatianod na lamang. Inis na muling binalingan niya na lang ng tingin ng matandang babae. Pero nang lingunin niya ang kinaroroonan nito, napakunot ang noo niya nang makitang nakangisi ng kakaibang matandang yon. Habang pailalim na nakatingin sa kanila't bumubuka-buka pa ang bibig nito na para bang may binabanggit na kung ano. Ate, tingnan mo yung matanda. Nakakatakot. May sira ata sa ulo yan. Wika ni Lola sa kapatid noon. Nang lingunin naman ito ng ate niya ay naglalakad na papalayo ang matandang babae. Hayaan mo na yan. Dala lang siguro ng katandaan kaya ganun na lang kumakareact. Sambit ng ate Miranda. Grabe naman siya kumagalit. Hindi naman siya natumba. Wala na sa hulog yung mga sinabi niya. Nagpatuloy na nga lang sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa destinasyon. Dahil naging abala na sila ay wala na sa isip nila ang matandang nakasalubong nila sa daan. Habang naroroon sila sa bahay na pinapagawa ng kanyang ate, bigla na lamang nag-iba ang pakiramdam ni Lola Tarcela. Para bang magkakasakit siya at pakiwari niya ay may mga matang nakasunod sa kanya. Ano man ang gawin niya nun. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ng abuela ko sa kapatid niya. Habang nakaupo sila sa ilalim ng isang puno hindi kalayuan sa bahay. Medyo kumikirot lang ang tiyan ko. Gusto mo na bang umuwi, ate? Mamaya na. Maaga pa naman. Tugon nito sa kanya. Tanging pagtango na lamang naman ang nagawa ni Lola at ibinaling na ang tingin sa paligid. Makaraan lang ang ilang minuto ay naramdaman niyang unti-unting umiinit ang suot niyang kwintas. Nangangati ang dibdib niya kung kaya inilabas niya yon sa pagkakatago sa damit. Takang-taka pa siya kung bakit umiinit yon at halos mapaso na siya. Nang biglang mapadaan sa tabi niya ang isang manggagawa na si Mang Gary. Saglit itong napahinto at napatingin sa suot na kwintas sabay sabing, "Ang swerte mo bata ah. Alam mo ba kung ano yung suot mo?" "Po, anong ibig mo pong sabihin, Mang Gary?" "Biniyayaan ka ng kalikasan. Pakaingatan mo yan at seswertehin ka sa buhay. Ililigtas ka din yan sa kapahamakan. Ibalot mo sa pulang tela nang sa ganun mas lalo pang lumakas ang kakayahan niya. Mapalad ka. At bihira lamang ang nabibiyayaan ng mutya ng kalamansi." Tugon ni Mang Gary sa kanya. Hindi na napagtuunan ni Lola ng pansin ang sinasabi ni Mang Gary noon. Naagaw ang atensyon niya nang makita niya hindi kalayuan ang matandang babaeng nakabangga ng ate niya kanina lang. Nagkukubli sa isang puno noon. Matalim itong nakatitig sa kanyang ate Miranda habang nagpupumilit na itago ang sarili sa likod ng puno ng mangga. Tanging ulo lamang nito ang pasilip-silip noon. Pero kitang-kita ni Lola kung paano ito makatitig sa kanyang buntis na kapatid. Bumaling siya sa kanyang kapatid nang marinig niya itong umungot. Doon ay nakita niyang napapangiwi na sa sakit ng tiyan ng ate niya. Mabilis naman silang pinayuhan ni Mang Gary na umuwi na't baka mapano pa ang kapatid niyang buntis. Gaya ng sinabi ng lalaki ay sinunod naman nila ito at nagpasya na nga silang umuwi.
Nasa 10 minuto din kasi ang lakaran bago sila makarating sa bahay nila. Huwag mong kalimutan ng mga sinabi ko, Tarsela. Tandaan mo na lagi mong pakaingatan ng tangan mo. Pahabol ni Mang Gary sa kanya. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ni Lola sa lalaki doon. Dahil nakaramdam na ng kaba at takot ang lola ko sa matandang babaeng nakikita niya, nagmadali na silang umuwi ng ate niya. Hindi talaga siya mapalagay habang naglalakad sila at pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanila kahit maliwanag pang paligid nun. Ilang sandali nga lang, bigla na lamang bumulaga sa harapan nila ang matandang babae at titig na titig ito sa tiyan ng kanyang nakakatandang kapatid. Mabilis namang hinarangan ni Lola Tarsela ang kapatid niya at siyang nagpatiuna sa paglalakad nun. Natigilan naman ang matanda sa pagkakatitig sa tiyan ng buntis at nabaling ang tingin kay Lola. Nagpalitan sila ng tingin hanggang sa dumako ang paningin ng matandang yon sa mismong kwintas ni Lola. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang tumabi ang matandang ito. Ano ang kailangan nyo? At bakit sinusundan mo kami? Diretsahan tanong ni Lola. Pero wala siyang tugon na nakuha mula dito at mabilis lamang itong naglakad papalayo sa kanila na parabang takot at walang lingon-lingong kumaripas ng takbo kahit na iika-ika pa. Nagkatinginan na lamang si Lola at ang kanyang ate Miranda. Napatanong ang kanyang kapatid kung anong nangyari sa matanda. Hindi ko alam, ate. Bilisan na natin, ate, at hindi na talaga maganda yung pakiramdam ko eh. Parang lalagnatin din ako. Tugon ni Lola at nagmadali na nga silang naglakad. Nang makarating sila sa bahay nila, laking pagtataka ni Lola nang biglang nawala ang pananakit ng tiyan ng ate niya, na parabang nagdadahilan lamang ito kanina at nawala na lamang bigla. Ultimong ang masamang pakiramdam ni Lola, wala din. Naikwento din nila ito sa kanilang ina habang nagpapahaplas ng lanas si Miranda kay Lola Tarsela. Napatanong ang kanilang ina kung nakilala ba nila ang matandang yon. Saglit pang nagkatinginan si Lola at ang ate niya at halos sabay pa silang dalawa na tumugong, hindi. Parang bago lang po siya dito sa lugar natin, Nay. Hindi ko nga po mamukhaan kung sino yun eh. Sino naman kayo yung matandang yon? Baka bagong salta dito sa baryo natin, no? O siya, hayaan nyo na at wala namang ginawang masama sa inyo. Wika ng kanilang ina. Kahit na nakakaramdam ng kakaiba si Lola Tarsela, ipinagsawalang bahala niya na lamang yon. Inisip niya na baka nagkataon lang at wala naman talagang balak sa kanilang matanda. Pero kahit anong pilit niyang isipin na magiging maayos din ang lahat, tila ba may kung ano ang nagdidikta sa kanya na may mangyayaring hindi maganda. Kinagabihan na hindi makatulog ng maayos si Lola. Ramdam niya pa rin ang presensyang napapansin niyang nakatingin sa kanila nung nasa pinapagawang bahay sila ng kanyang nakakatandang kapatid. Kinikilabutan siya. May takot sa kanyang kalamnan nun. Hindi siya makatulog kahit anong gawin niya. Kaya naisipan niya na lamang bumangon para uminom ng tubig dahil nakakaramdam siya ng panunuyot ng lalamunan. Pakiramdam niya rin kasi ng gabing yon ay para bang walang kahangin-hangin ang paligid. Samantalang gawa lang naman sa kawayan ng dingding ng bahay nila. Napapaligiran pa rin sila ng mga kakahuyan at pangkaraniwan na sa kanilang malamigang gabi. Pero ng mga sandaling yon, kakaiba talaga ang pakiramdam niya. Parang may mali at hindi siya napapalagay. Nang makarating siya sa kusina ay mabilis na siyang kumuha ng maiinom na tubig. Nang iinom na sana siya, bigla na namang uminit ang kwintas na suot niya
na para bang nagbabagang uling at halos mapaso umano ang dibdib niya noon. Dahil sa init ay mabilis niyang naipagpag sa dibdib ang kamay at nabitawan ng lalagyan ng tubig. Nalaglag yun sa sahig nilang gawa sa tabla. Tumapon ang tubig sa silong ng bahay. Laking gulat ni Lola nang bigla na lang may kung anong umangil sa silong nila, kung saan natapon ang tubig na iniinom niya sana. Kasunod noon ay tila ba may nilalang na biglang napatayo at nauntog sa sahig nila mismo. Dahilan para mapaiktad si Lola at mapasigaw dahil sa gulat at takot nun. Dagli naman siyang tumakbo pabalik sa silid tulugan nila, pero bago pa man siya makarating ron, narinig niya ang kanyang nakakatandang kapatid na umuungol. Kaya naman ito nang pinuntahan niya. Nadatnan niyang namimilipit ito sa sakit ng tiyan at pawis na pawis. Ate, ayos ka lang ba? Tawagin mo si inay. Magmadali ka. Sinunod niya ang sinabi ng kapatid. Nang patungo na siya sa silid ng kanilang mga magulang, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng huni ng isang wakwak. Napakalakas noon na halos nagpawindang sa sistema ni Lola Tarcela. Dahil sa takot at gulat ay halos liparin na niya ang silid ng kanyang mga magulang. Inakala niya kasing nasa malapit lamang ang nilalang, kaya't ganun na lamang ang takot na nararamdaman niya. Wala pa kasi siyang idea patungkol sa mga nilalang na aswang noong kabataan niya. Nay, tayo si ate. Namimilipit sa sakit. Inaaswang. Bulalas niya bago pa man makapasok sa silid nun. Naalarma naman ang mga magulang niya at dali-daling nagtungo ang mga ito sa silid ng anak na buntis. Maging ang kapatid nilang lalaki ay naalarma na rin dahil sa ingay na nagagawa ni Lola. Nagsisisigaw na kasi ito sa takot. Nakita niyang mabilis na kumuha ng itak ang kanyang ama at lumabas ng bahay kasama ang kapatid niyang lalaki. Bilisan mo, Ronan! Nasa paligid lang natin yung lintik na yan. Wika ng kanyang ama habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Pagkalabas ay minadali naman ng mga itong isara ang pinto ng bahay nila. Habang ang kanilang ina naman ay inutusan siyang kunin ang langis na gawa sa niyog na nasa itaas ng kanilang altar. Tumalima siya sa utos nito at mabilis na kinuha ang langis na yon. Pagkabalik niya sa silid ng kanyang buntis na kapatid, inaalalayan na ito ng kanyang ina. Pinupunasan ng pawis dahil halos maligo na ito sa basa. Na makita siya ng kanyang ina ay inutusan siya nitong haplasan ng langis ang tiyan ng kapatid niya. Na siya namang ginawa niya. Ipinasok niya na lang sa loob ng bestida ang kamay niyang may langis nun saka ipinahid sa tiyan at hindi na niya itinaas pang damit na ito. Sa takot na baka nasa paligid lamang ang nilalang at naghihintay lang na tiyempong mabiktima ang sanggol ng ate niya. Nasa 7 buwan na rin kasi ang tiyan nito at malaki na talaga nun. Ayos ka na ba, anak? Sumasakit pa rin ba yung tiyan mo? Tanong ng kanilang ina. Humuhupa na po, Nay. Akala ko manganganak na ako sa sakit ng tiyan ko kanina. Hindi ko po alam kung anong nangyari. Dito ka na muna matulog sa silid ng kapatid mo, Tarcela. Samahan at bantayan mo yung ate mo. Animal na mga aswang yan. Sa tinagal-tagal ngayon pa talaga sila napadpad dito. Habang nagsasalita ang kanilang ina, napatahimik na lamang sila nang biglang may kung anong bumagsak sa may bubungan. Sabay-sabay silang tatlong napatingala dahil sa mismong kinapwepwestuhan nila bumagsak ang kung ano sa itaas nun. Mabilis na napasiksik si Lola Tarcela sa tiyan ng ate niya. Napalatak ang kanilang ina. Saka ito marahang tumayot naglakad palabas ng silid. Pero bago pa man ito makalabas, ay sinabihan si Lola na wag iiwan ng kapatid niyang buntis
ay kukunin lamang umano ito at babalik din kaagad. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Lola sa kanyang ina. Hindi pa man niya nakikita kung ano ang bumagsak sa may bubungan nila. Tiyak niyang hindi yun normal na bagay. Sa kadahilan ng naririnig niya ang mga yabag nito't pagkaluskos na parang manok na nagkakahig sa lupa. Kabadong-kabado na si Lola ng mga sandaling yon at hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Ilang sandali pa, bumalik din naman kaagad ang kanilang ina't may dala na itong isang garpo ng asin at kulay itim na malaking kumot. Ipinagamit nito sa nakakatanda niyang kapatid ang itim na kumot at nakita ng lola ko na nilagyan ng kanilang ina ng asin ang bawat sulok ng silid, lalong-lalo ng bintana. Matapos maglagay ng asin ng kanilang ina, bigla namang nawala ang nilalang na nasa itaas ng bubungan. Kasunod nun, narinig na nila ang boses ng kanilang ama at kapatid na lalaki. Nag-uusap ang mga ito't sinabing wala silang nakita sa paligid ng kanilang bahay. Maging sa unahan ay wala silang nadatnan. Pero sa likuran ay may nakita umano silang bakas na mga paang maputik at may naiwang kakaibang amoy ron na parabang may nabubulok na daga roon dahil sa baho. Dahil wala namang nadatnan ng kanyang ama at kapatid ay minaigi na ng mga itong sa loob na lamang ng bahay magmatsyag. Pinagpahinga na rin sila ng mga magulang nila. Sinabing wag nang mag-alala at ang mga ito na magbabantay. Makalipas ang ilang oras, nawala na rin naman ang kakaibang takot na nararamdaman ni Lola Tarcela sa paligid nila. Humupa na rin ang init na nararamdaman niya sa kwintas niya at tuluyan na nga siyang nakatulog sa tabi ng kapatid niyang buntis nun. Kinaumagahan, muli nilang napag-usapan ang pangyayaring pang-aaswang sa kanila ng nagdaang gabi. Sinabi naman ni Lola na malakas ang kutob niyang ang matandang babae ang nang aswang sa kanila noon. Huwag tayong basta-basta magparatang nang wala namang makakapagpatunay ha. Mahirap na. Baka tayo pang masamain sa paningin ng iba. Pero tay, siya lang po talaga yung kakaiba na nakasalamuhan namin ni ate kahapon eh. Di ba ate? Baka naman nagkakamali ka lang Tarcela. Matanda na ngayong tao eh paparatangan pa natin. Hindi naman nakakatakot yung itsura ng matanda't baka nagkataon lang. Matapos ang tagpong yon, naganda na sila ng mga pangontra sa aswang. Parati na ring inuutosan ng kanyang ina si Lola na magsiga ng goma tuwing sasapit ang hapon na ginagawa niya naman. Ng mga sumunod na gabi at araw, naging kampante na sila dahil wala namang nangyaring pangaaswang sa kapatid niyang buntis. Inisip ng mga magulang nila noon na baka napadaan lamang ang nilalang na yon noong nagdaang gabi. At ngayong may mga pangontra na sila, ay hindi na muli itong nagtangkapang mga aswang sa kanila. Hanggang sa isang araw, umuwi galing trabaho ang asawa ng kanyang ate Miranda. Nagaya itong pupunta sila sa bayan para mamili na ng mga kakailanganin ng sanggol paglabas nito. Pati na rin kagamitan ng kanyang ate kapag manganganak na. Isinama nila si Lola Tarcela nang sa ganon ay may makatulong sila't makakasama na rin. Tuwang-tuwa naman ang lola ko dahil bibihira lamang siya makapunta sa bayan at swerte na lamang kung isang beses sa isang buwan. Parati lamang siyang nasa bahay at tumutulong sa gawain ng kanyang ina. Binigyan din siya noon ng konting pera ng asawa ng kanyang kapatid na si Biboy. Kaya naman nasasabik talaga siya makapamili na magugustuhan niya sa bayan. Nang mga sandaling yon ay nasa bungad na sila ng kanilang baryo. Nag-aantay ng masasakyan patungong pamilihan. Ilang sandali pa, may huminto na sa tapat nila at nauna nang sumakay ang asawa ng kanyang kapatid. Kasunod noon ay ang ate niya at saka pa lamang siya sumakay ng makapwesto ng mga ito. Pagkapasok niya ay saglit siyang natigilan
nang makita niya ang matandang babae sa may unahan. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa kapatid niyang buntis nun. Ne, upo na't lalarga na tayo, baka matumba ka. Saka lang bumalik sa ulirat si Lola Tarcela nang magsalita ang driver ng sasakyan. Dali-dali naman siyang umupo sa may tapat ng matanda. Dahil yun na lamang ang bakante. Nang makaupo na nga siya ay lumarga na nga sila. Habang nasa biyahe, nakaramdam na naman ng kakaibang kaba at takot sa dibdib si Lola. Idagdag pang bahagya na namang umiinit ang kwintas na suot nito. Nang mga sandaling yon, ay nagtataka na talaga sila kung bakit parati na lamang umiinit ang kwintas niya. Tuwing nakakaramdam siya ng kakaiba na para bang may mangyayaring hindi maganda. Doon niya naalala ang sinabi ni Mang Gary sa kanya na ililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Siguro ayun na ang palatandaang magkakaroon ng kapahamakan nun. Gaya na lamang noong gabing inaaswang ang kanyang kapatid nang hindi nila namamalayan. Kung hindi uminit at nangati ang kwintas sa dibdib niya, hindi niya mabibitawan ng basot, hindi niya malalamang nasa silong na pala ng bahay nila ang nilalang na yon. Para bang doon na pagtanto ni Lola na may kakaiba nga sa kwintas niya. Lalo na nang iladlad niya ito't nakita niyang bigla na namang nagbago ang reaksyon ng matandang babaeng nasa tapat niya noon. Ang kaninang masama ang pagkakatitig, bigla na lamang nawala na animoy. Dinaig pa nito ang maamong tupa kung makatingin sa kanya. Napansin din niya ang pagkabalisa ng matanda at halos hindi na makatingin sa kanya noon. Hindi pa nga sila nakakarating sa bayan, bigla nang pumara ang matandang babae at bumaba. Pero bago pa man ito makababa ay tinapunan pa ng tingin si Lola. Tingin na para bang nagbabanta noon. Sinipat ni Lola ang kanyang nakakatandang kapatid. Nakita niyang para bang nahihirapan ang ate niya at napapahawak ito sa tiyan. Makaraan ng ilang minuto ay nakarating na sila sa bayan. Naging maayos naman ang pamimili nila. Nalibang at natuwa si Lola Tarcela sa dami ng bilihin at mga nakikita niya. Maging ang mag-asawa ay tuwang-tuwa sa pamimili ng gamit ng anak nila noon. Bakas sa mukha ng dalawang kasabikan at hindi may pagkakailang puno ng pagmamahala ng magiging pamilya nila. Kaya naman nakalimutan na ni Lola ang agam-agam na nararamdaman. Pero dahil naaalala niyang sinabi ni Mang Gary na ibalot sa kulay pulang tela ang kwintas na suot niya, ginawa niya yon. Sinadya niya talagang bilhan ng kulay pulang pambalot ang kwintas na ito. Mabilis na lumipas ang oras ng araw na yon. Dahil na rin naging abala sila sa pamimili kung kaya't magdidilim na nang makauwi sila sa bahay. Sa pagod ni Lola Tarcela ay hindi na siya nakapaghapunan at diretso na lamang siya sa mahigaan. Sa isip-isip niya noon ay magpapahinga lamang siya saglit sa katutulungang magligpit ng pinagkainan ng kanyang ina. Agad na nga siyang nagpatianod sa antok at pagod na nararamdaman. Habang nasa kasarapan siya ng tulog, naalimpungatan siya ng maulinagan ang tinig ng kanyang kapatid na buntis. Sumisigaw ito. Kasunod noon ay narinig niya din ang boses ng kanyang ina. Natataranta mga ito, kung kaya't mabilis na bumangon si Lola sa kinahihigaan niya. Dali-dali siyang lumabas sa silid at tinungo ang mga boses na naririnig niya noon. Nang makarating siya sa may sala, nakita niyang isang matandang babaeng nagpupumilit na lumabas sa awang ng bintana. Nung una, hindi pa makapaniwala ang lola ko sa nakikita niya. Pero nang bigla siyang hatakin ng kanyang nakakatandang kapatid, ay doon lamang siya bumalik sa ulirat at nakita niyang hindi normal na matanda
ang nasa may bintana nila noon. Ilang sandali pa ay tuluyan ng nakalabas sa maliit na butas sa matanda. Saka pa lamang dumating ang asawa ni Miranda na may dalang itak. Hindi na nito naabutan pang matandang yon. Sa pagkataranta, ay hindi na alam ng mga tao sa loob ng bahay nila kung ano ang gagawin. Naguguluhan namang tinanong ni Lola ang kapatid kung ano ang nangyari at bakit may matanda sa loob ng bahay nila. Doon ay sinabi ng kapatid niyang matapos nitong maghapunan ay nagpahinga ito saglit sa mahabang upuan nila kung nasaan ang bintanang dinaanan ng matanda palabas. Ang saglit na pagpapahinga, hindi niya namalayang tuluyan na pala siyang nakatulog. Nang mga sandaling yon ay nagpapahinga na din sa silid nila ang kanyang asawang si Biboy. Hindi pa man nakakatulog ng mahimbing ang buntis ay naramdaman niya ang isang kamay na humahawak umano sa balikat niya. Inakala niyang kamay yun ng asawa kung kaya't hinayaan niya lamang ito. Gumapang ito hanggang makarating pababa ng kanyang tiyan, na para bang iniingatan itong huwag siyang magising. Nang malapit na nga ang kamay sa tiyan niya, ay naimulat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. At nakita niya ang kulubot, pangit at halos naaagnas ng kamay. Idagdag pang napakadumi noon at nanlilimahid na para bang galing ito sa imburnal. Naghahabaan din ang matutulis na mga kuko. Sa gulat at takot ay mabilis na napabalikwas si Miranda sa pagkakahiga sa upuan. Halos maihiyo umano ito sa takot, lalo na nang makita niyang nakapasok na ang kalahating katawan ng matandang bruha sa bintana nila noon. Dagli-dagling na paatras si Miranda, pero kasabay noon ay ang mabilis na paggapang ng matandang babae papasok sa loob ng bahay nila. Malaki pa ang pagkakangis nito na para bang nababaliw na't kitang-kita niyang mukha nito. Ito yung matandang nakabangga niya noong nagdaang araw. Wala din namanong tigil sa paglalaway ang bibig nito na parang asong nababaliw na. Habang takot na umaatras si Miranda, ay ang siyang paglapit naman ng matanda habang iniaabot ang kamay nito sa tiyan ng babaeng buntis. Nagsusumigaw na nga sa takot si Miranda. Saka lang na alarma ang matandang aswang nang lumabas ng silid niya ang lola ko. Ayon sa nakakatanda niyang kapatid, ay nang makita ng matanda si Lola Tarcela, takot na takot itong nagkukumahog na lumabas sa bintana. Hindi nila mawari kung paano nagkasya ang matandang yon sa liit ng butas ng bintana. Nang malaman yun ni Lola Tarcela, lakas loob niyang kinuha ang itak ng kanyang ama't sinundan niyang asawa ng kanyang kapatid na lumabas ng bahay. Nang gabing yun pala ay wala sa bahay nilang kanilang mga magulang at kapatid na lalaki. May pinunta ng mga ito tumutulong sa pag-aasikaso at paghahanda sa may kasal. Kung kaya naman 3 lang sila ang naiwan sa bahay noon. "Saan ka pupunta, Tarcela? Huwag ka nang lumabas, delikado. Dito ka lang." Tawag sa kanya ng ate na. Hindi alam ni Lola kung saan niya nakuha ang kanyang lakas ng loob. Pero naghanap umano siya. Natitiyak na kasi ng mga sandaling yun na hindi talaga sila lulubayan ng matanda, hanggat hindi nito nakukuha ang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang kapatid. Hanggang sa marinig niya ang nagpapahinang paghuni nito na animoy nasa malayong lugar. Pero ng mga sandaling yon ay alam na ng lola kung kabaliktaran ang ibig sabihin nun. Batid niyang nasa paligid lamang nila ito at kung hindi siya nagkakamali, nasa tabi lamang ng kanilang bahay. Sa galit ni Lola Tarcela ay malakas niyang ipinagtataga ang puno ng santol na nasa bakuran nila.
Galit na galit niyang hinamon ng nilalang na kung matapang ito ay siya ang harapin at huwag ang sanggol na walang kalaban-laban. Nang marinig naman siya ng asawa ng kanyang ate, sinaway siya nito at sinabihang pumasok na sa loob at baka magpakita sa kanila ang nilalang. Pero hindi ito pinansin ni Lola. Hanggang sa maya-maya pa, may naramdaman si Lola na kung ano sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nasa bandang silong ito ng kanilang bahay. Sa silong, Kuya Boy! Bulalas ni Lola. Saka nagmadaling sinilip ang silong ng kanilang bahay noon. Doon tumambad sa kanya ang matandang nakakapit sa ilalim ng kanilang sahig na tabla na animoy malaking butiki. Rinig na rinig pa ni Lola ang nakakakilabot na nililikha nitong tunog na talagang nagpanindig umano ng mga balahibo niya. Kitang-kita niya pa ang napakapangit nitong mukha. Halos maaagnas umano dahil sa katandaan. Namumula pa ang nakamulagat nitong mga mata't walang humpay sa pagtulo ang malalapot na laway. Nang mga sandaling yon, imbis makaramdam ng takot, tila ba biglang naglaho sa sistema ni Lola ang pagkatakot at pagkabahala. Sinuong niya ang silong ng bahay at kahit na nag-aangil ang nilalang ay mabilis niya itong nilapitan. Galit na galit niya itong hinila palabas ng silong. Pero sa lakas ng nilalang ay hindi niya man lang ito nagawang matinag sa pagkakakapit nito sa may silong nila. Kaya naman ang ginawa ni Lola Tarcela, pinagsisipa niya ito at nakipagdumugan na siya doon sa matandang yon. Dahil may kababaan lamang ang silong nila ay nagpagulong-gulong sila hanggang sa makalabas. Hindi lubos maipaliwanag ni Lola kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob para harapin ng nilalang. Basta't ang alam niya lang ng mga sandaling yon, gusto niya itong mapuruhan. Nang sa ganoon ay hindi na ito makakabalik pa sa kanila at hindi nito mabiktima ang anak ng kapatid niya. Pero hindi naging ganon kadali ang pakikipagsagupaan ng lola ko sa nilalang dahil sa bata pa lamang at maliit na pangangatawan. Mabilis siyang naiwawaksi ng nilalang na yon. Walang humpay siya nitong pinagkakakalmot at kakagatin pa. Pero nakakaiwas si Lola. At gamit lamang ang mga kamay ay nakikipagkalmutan na din siya sa nilalang. Hindi talaga siya nagpapatalo na para bang may ibang presensya ang kumukontrol sa katawan niya. Sa tuwing naiwawaksi naman siya ng nilalang palayo, ay saka muli itong nagtatangkang sumugot ulit sa bahay nila kung nasaan naman ang kanyang ate. Sa galit ng lola ko, nang makita niyang itak na hawak niya kaninang nakalapag na sa lupa, kinuha niya yun at hinabol ang nilalang na ito. Nang maabutan niya ito ay walang paligoy-ligoy na pinagtatataga niya sa likuran ang nilalang. At nang mataga, malakas siyang naiwaksi ng nilalang at tumilapon siya sa hindi kalayuan. Ilang sandali pa ay nakita niya ang asawa ng kapatid na nagmamadaling tumakbo palapit sa kinaroroonan nila. Kitang-kita nito ang pagtilapon niya kung kaya't tinulungan muna siya nito na makatayo. Sa kanila pinagtulungan ng matandang yon. Pero sa bilis at liksi naman ng nilalang, kahit may tama na ay nakalayo pa rin ito't tuluyan nang nakatakas. Hindi na nila tinanggap ang sundan ng matandang yon at baka may kasama pa ito't mapano sila. Nagpasya na silang bumalik sa loob ng bahay. Sakto namang pagkapasok nila ay ang siyang pagdating naman ng kanilang mga magulang at kapatid. Nagtaka pa ang mga ito kung ano ang nangyari at putlang-putla silang tatlong naiwan sa bahay. Ikinuwento nilang lahat. Naalarmang mulit ang kanilang mga magulang dahil sa mga nalaman nun. Tiniyak ng lola kung makakatulog na sila ng matiwasay dahil napuruhan niya umano ang nilalang at kilala na umano nila ito. Naguguluhan naman ang kanilang ama
at tinanong kung paano nataboy ng lola ko ang aswang. Samantalang ni isang galos ay wala itong natamo sa katawan. Sa ilang beses silang nagkalmutan ng matandang yon. Takang-taka si lola kung bakit ni isang sugat o kalmot. Wala siya. Nang gabing yun, ipinagtapat na rin ni lola sa kanyang mga magulang ang tungkol sa may kalamansi. Napalagay niya ay yun ang dahilan kung bakit matapos niya makipagpunusan nila lang ay buo pa rin ang kanyang katawan. Pero magpaganon pa man ay hindi pa rin nagpakampante ang mga magulang nila. Naganda pa rin ang mga ito ng pangontra at nagsaboy ng abo na merong asin sa buong paligid ng bahay. Gaya na nangyari nung unang pangaaswang sa kanila. Nagmatsyag na rin sila sa paligid kung babalik pa ba ito. Pero umabot na lamang ang kinaumagahan, hindi na talaga ito nagparamdam. Hindi pa nga sumisikat ang araw ay nagtungo na sa mataong lugar ang kanilang ama, kasamang kapatid nilang lalaki at ang lola ko, para alamin kung saan nakatira ang matandang bagong salta sa lugar. Halos walang makakakilala sa matandang tinutukoy ni lola, sa kadahilan ng bibihira umano ito magpakita roon at parating walang tao sa bahay nito. Pero nang makarating sila sa karatig baryo, sa bungad pa lamang ng lugar, nabalitaan na nila ang tungkol sa nabiktima sa kagubatan ng baryong yon. Bigla namang lumakas ang kutob ni lola. Sinabihan ng kanyang ama na alamin nila kung sino ang patay na yon. Nung unay ayaw pa ng kanyang ama dahil mapapalayo at mapapatagal pa sila kung makikiusisa pa sila sa patay. Pero hindi naglawan. Napapayag niya rin ito. At doon ay laking gulat ng aking lola nang makita niyang yun ang matandang babaeng nang aswang sa kanila kinagabihan lang. Puno ito ng taga sa katawan na para bang pinagtripan ng kung sino mang halang ang bituka. Sa kilabot ay napayakap si lola sa kanyang ama. Hindi niya kasi inaasahan na gano'n ang madadat na niya. Naitanong niya pa ang sarili kung paano napadpad ron ng matanda at bakit gano'n na lamang ang sinapit nito samantalang nakatira ito sa baryo nila. At sa pagkakaalala niya ay sa likod lamang nila na taga ang nilalang na ito at hindi sa buong katawan. Habang nakikiosyoso sila ay narinig ni lola ang dalawang residente sa baryo na nag-uusap patungkol sa aswang. Ayon sa mga ito, ilang linggo na umanong may namiminsalang ganon sa kanilang lugar. At magmula nang makita nilang matandang yon, ay doon din nag-umpisa ang walang humpay na pangaaswang sa mga may sakit. Lalong-lalo na sa mga buntis. Kaya naman maging ang ibang nakatira sa baryong yon ay pinaniniwala ang aswang ang matandang babae. Ayon pa sa mga ito, napaka-agresibo ng aswang na para bang bagong yanggaw yon o naghahanap ng mapapasahan ng pagkaaswang. Nang marinig ni lola ang pinag-uusapan ng dalawa ay sa kanya na pagtantong matapos siguro silang aswangin ng matanda. Nagtungo pa ito sa kabilang baryo para mang-aswang ng iba. Pero sa kasamaang palad, mas nakahanap pa ito ng katapat niya. Para bang gutom na gutom ang matanda kung kaya malakas ang loob nitong mangbiktima. Kahit na nakakaramdam ng awa si lola, inaamin niyang nakahinga siya ng maluwag sa isiping wala nang mangyayari at wala nang mga aswang sa nakakatanda niyang kapatid. Laking pasasalamat niya dahil sa mutyang tanga niya ay nailigtas niya ang kauna-unahang magiging pamangkin niya. Matapos ang pangyayaring yon, naging aral na sa kanila ang maglagay parati ng pangontra kahit wala pang kung anong nilalang sa lugar. Mas maigi na yung handa sila kung sakaling mangyari man ulit ang kinatatakutan nila noon. Naipanganak ng kanyang nakakatandang kapatid ang sanggol na maayos at nasa malusog na kalagayan.
Unti-unti na ring napapansin ni Lola Tarcela na parang naging maluwag na ang pamumuhay nila. Kung dati ay swerte na kung makakain sila ng karne sa isang beses sa isang linggo, ngayon ay halos araw-araw na at palaging may huling baboy ramo ang kanyang ama. Binibenta nila ang ibang karne at ang kanilang mga taniman ay lumago. Maging ang mga alagang hayop ng kanyang mga magulang ay dumami din. Nakabalik na rin siya sa pag-aaral noon. Hindi nagtagal ay guminhawa ng tuluyan ang kanilang buhay. Lumago ang kanilang lupain. May kanya-kanya na ring negosyo at mga sariling bahay ang mga kapatid niya. Nagkaroon na rin sila ng mga ari-arian sa mga karatig lugar. At sa tingin ni Lola, malaki ang naging tulong ng mutya ng kalamansing biyaya sa kanya ng kalikasan.